Check. Mic check. Okay, may bunta sa inyong tanan. Manunggan na ba ko sa likod? Manunggan ra? Okay. Salamat sa Ginoo nga kanang ata karon nagatapos for our Thanksgiving celebration. So every year ato ning gina-celebrate. So salamat kay daghan ta karon no. Na napuno ko dito sa gawas. So kinsay mga first timer diri? First time nagsimba. Di kaway-kaway. Yo nasa likod. Nya na po yung mga taga New Paradise, no? Asa ang taga New Paradise? Yun, salamat sa Ginoo. Shout out sa inyo na diha. Unya mga naputay mga balikbayan, no? Naputay mga balikbayan. Salamat sa Ginoo nga naa mo naka-join sa ato karong nabuntag. And pasalamat po ko sa Ginoo nga kanang join po ko sa choir kay mga siguro mga 3 months na nga wala ko naka-join choir. Pati sa among school sa seminary, naundang na po ng choir kay ang among choir director to nagkanti bitaw diri. So nagkanta si Sir John kaya nag-retire na siya. Muna ang last na among choir katong foundation day sa school October. Then sukad ato wala namin naka-choir na. Karon na po ko kabalik tong pagulit na ko karon diri sa church. So salamat sa Ginoo. Nindot kay itong choir, no? Amen ba? Amen. Salamat sa Ginoo kay kanang gi-bless ta og kanang mga choir members, gi-bless po ta sa Ginoo og kanang choir director. Kaya abinin niyo no kay talagsa ra gyud ang simbahan nga naay choir director. Dili sayon nga mangita or naay choir director nga mag-commit ba ang paggamit sa Ginoo. Talagsa ra gyud kaayo. Sa Davao talagsa ra pud ang kanang choir nila dito. Siguro mahitabo lang kung naay mga special event na sila i-hire ng mga choir director from other churches. So sa ato blessed ka ita. So samtang naga-exist pa tong choir atong i-appreciate atong pasalamatan ng Ginoo. And then sa ato ang pag celebrate karon sa ato ang Thanksgiving, no, nagatapok ka, ang mga pamilya naguli, katapukay para sa hiniusa nga pagpasalamat, no, every year atong gina-celebrate ang Thanksgiving every December. Ang uban kay November pa lang na celebrate na sila ilahang Christmas party o Thanksgiving. So sa ato apod ingon na ang ato ang naandan, no, kultura sa Pinoy. Bisan gani mga kanang bare months pa, no, kay naan na ang kanang mga Christmas tree sa mga balay nataod na. Ang Philippines kay known siya nga kanang longest nga naga-celebrate sa Christmas. Sige, ay, di mo pa siya ng pointer. Maliw ka lang ko dang battery magtuplok ya. Battery na? Week? Ako na yung palitan ng bato pero murag ang laser lang. Ako, basic sweet ko ana. Sige, sorry. Sige, palihog ko na. Sa pinaka-first. Sweet ta ni. Sige, once again, maayong buntag sa inyong tanan. Palihog ignayin mong katapat again. Happy Thanksgiving! Yun, buhita imong tapat kasi kung kaila ba, bisita sa imong taparan. So, welcome again sa inyo ha. Especially sa mga visitors. I hope nga karon na buntag ka ng mag-history ang Ginoo sa inyo ba? Na naibitaw. Okay lang. Magmanual na ta. Sige. So mo to. Palihog ko daw. So every year na ay gina-celebrate nato, no. Sige. Kisa man na kasi nakaila. Taga Bacolod man na. Taga Bacolod.
si Presidente sa Jose Asukaran. Marichan, no, known siya nga kanang dubbed as the King of Philippine Christmas Carol. Pag October na, September, magpatugtog na og mga kanta niya, no? Di na mawala ang dili kompleto ang Christmas kung wala ang iyang mga kanta. No, mo na ginahimong tradisyon. Then kasagaran sa mga Filipino, ang ilahang kanang response sa Christmas, ilahang kanang huna-huna ba, kay pag hapit ng Christmas, nanapod ang gift giving, no? Kaning gift giving. Sunod, usa man ni mga role, no? Daghan mga role. Kuan anang September pa nanay nang role og Christmas. Grabe ka advance, no? And then sunod, naay mga syempre handaan. Mo gina ang kultura sa Pilipino na agyoy handaan. So mo ni ang kasagaran niya kaning mindset ba sa mga Pilipino ang ilang response sa Christmas kay ingon ani. And kasagaran po pag Christmas kay ang hunahuna kwarta, ang hunahuna kay inom na sad, di ba? Worship ng mga bata. Mga pagkaon na sad nga dili healthy sa lawas. So karon, so as we gather sa ato ang celebration sa Thanksgiving, let us look at usa sa mga passage sa Bible nga naisgot og Thanksgiving, no, response with Thanksgiving in the Gospel of Luke in chapter 17 verses 11 to 19. Atong motorhon pagbasa para kanang mas masabtan ginato ang passage, no? Mas mo retain sa ato ang hunahuna pag atong ginabalik-balik ang ato ang gibasa. Okay. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Sige, so maghatag lang ko og kanang sa atong pagpadayon, maghatag ko og kanang gamay background. No, siguro sa uban nakadungog na ani, but for the sake sa mga wala pa nakadungog, itong balikon. So sa background aning passage para mas masabtan nato ang story. Sige. So sa Bible times, katong mga tao nga naga-suffer sa kanang leprosy, no, mga leper, ginatawag leper. Sa ato ang karon ang modern nga medical term na kay Hansen's disease. Hansen's disease. They were treated as outcast, mga sinalikway, no, sa syudad sa Bislig, pag-ausog sila sa syudad sa Bislig. Dito sa pinaka kanang dapit nga kanang walay mga tao. Tapos tungod kay walay cure ani nga disease sa una, wala gitambal, wala pay kanang bisan og kanang pain reliever man lang, wala. Siguro na mga herbal pero dili man nang ka-effective. Unya, grabe ni ka-seryoso ang sakit niya, leprosy. Karon, ang mahitabo, gradually mangatanggal ang ilahang mga tudlo. Mangatanggal ni malata, matanggal hangtod ilahang mga limbs. Mangatanggal ang ilahang mga naong, mga laylay na siya tungod kay kaunon man siya sa kaning disease. Ingana ka kanang seryoso. Atong gamit atong imagination ba? Ingana ka seryoso ang kaning sakit. And then ang mga leper, mga tao nga naay leprosy had to leave their homes. Ilahang mga families, ilahang job. Sa community, mahawa sila. Imagine kung sa imong sitwasyon ba, ikaw lang isa. I mean, ika nang isalikway ka ba? Ang imong mga kauban, mga tao po nga naay leprosy. No, baho kayo mo, wala mo'y pagkaon.
mag mang sana mang mang scavenge na lang sila ng mga pagkaon kung asa sila makakita kung sa ilang pwede kaunon. So ingana ang ilang sitwasyon, no, para mas masabtan nato ang sitwasyon sa leper. And then ang kaning leper nga naay disease, rare lang kaayo nga naay maayo. Grabe lang gid ka rare. Tapos ang Jewish law nagsulti nga para ka maka-re-enter sa community, para ka makabalik sa imong balay, sa imong family, kinahanglan ka muagi sa priest, sa pari. Siya ang mo-declare sa imuha nga maayo na ka. Sa ato karon kinsa man, Doktor. mga doctors yun, mga medical doctors, siya ang mo-declare. Sa una, sa Jewish law, ang mga pari. Karon ang ilahang lugar sa una na-divide into 3 regions ang Palestine. So naay Galilee, kaning white bitaw nga mapa nga color, muna siya ang Palestine. Na-divide sa 3 regions: Galilee, Samaria o Judea. Karon ang mga Jews ilahang ginahate ang mga Samarians. Kani ang mga nagpuyok dito sa Samaria, suko sila ani, di sila ganahan, kalaban sila, kaaway sila. Kay sa una, ang ilang mga ancestors anang mga Samarians nang mga Jew po na sila, pero nang minyo sila og mga foreigner. Nagminyo sila og mga foreigner nga nagasimba og lahi nga gods. Mao na nga naay nahitabo nga kuan ba, murag discrimination sa ilaha. Dili sila ganahan, ginatawag sila og mga unclean people. Kay impure naman ilang lahi. Nung mo ilang law sa una, pag masabulan kag lahi nga lahi, ma-prone ka sa discrimination. Gina-treat ka nila as traitors sa inyong anak. So ang 10 men with leprosy, sa atong story kay nang gibasa, stood at a distance. Nung pindog sila sa distance, tungod kay nakabalo sila sa law na bawal sila magduol sa mga taong na walay sakit nga sa leprosy. Karon may mga times nga kanang dili makabalo ang mga tao nga naa sila leprosy. Ang ilang ginahimo, ang ingon sa law, magdala dapat sila og bell. Sila nang patingugon, then mag-shout sila og unclean para ma-aware ang katong mga tao nga nagpaduol nga wala kabalo nga bawal sila moduol sa ilaha. Labi na kanang mga foreigner nga wala kabalo sa balak sa Jew, para ma-aware sila, di sila makatakod kay kung ano daw ni kanang airborne nga sakit. Karon nakita nila si Jesus, pero si Jesus sa story, according sa story, wala siya kanang giayo diha dayon. Kung sa ingon ni Jesus, kung nakadumdum mo, ingon siya nga, go show yourselves to the priest. Yan na siya. Karon, as they were on their way, napansin nila ilahang lawas, nihamis na. No, nawala na ilahang sakit. And then one of them, ang nibalik ang Jesus, tapos nag-pray sa iya, nagpasalamat. Walang takabalo, giingon gay nasa sa passage nga, si Luke, giingon siya nga, he was a Samaritan. No, specify niya. Mabantayan niyo ang sulat mangkod ni Luke kay specific and detailed siya magsulat compared sa uban gospel books. Para sa Mark, si Mark kay Book of Mark, yung style of writing, diretso-diretso. Kina-generalize niya. Pero si Luke, detailed dyan na. He was a Samaritan. Wala takabalo, pila sa ilaha ang Samaritan. But ang katong dimension ni Luke, ang isa nga nibalik was a Samaritan. Maybe the others are Jews. So, ano siya, why is this foreigner the only one who came back and give thanks to God, worship God? Yan ang siya naman isa. So ang question,
How did the Samaritan leper differ from the other 9? So may kalayaan niya sa uban. Pareha man sila nakadawat sa blessings. Pareha sila nakadawat sa healing ni God. So may nakalahian niya sa siyam. So unsa ba gyud ang gipangita ni Jesus? Di ba? Question niya ang Samaritan. Kasi iyang ginapangita. Jesus was looking for a proper response. Everybody say proper response. Proper response. Muna yung ipakita. He was expecting for a proper response from the other 9. Just like the Samaritan. So, now example diri. Kung familiar mo na, asa ninyo makita na app? Sa Messenger, no? Waiting for network or napuyuban sa to? No internet. Kung da ay nahitabo pag naingon na way signal, wala naka-connect sa wifi, walay data, no? Pagingana, kung magsari mo ang yung gano'n, saan mo hindi mo kasi, uy, nakabayad ba ta sa atong internet? Signa, nalapas na ta, naputla na ta. So, naputol ang iyang connection from the internet. So, what makes them fail to respond properly? Just like the lepers, the 10 lepers, there was no connection. Only the Samaritan leper ang naka-connect sa source. Karon, sa ato ang first point, number 1, pareho pasa, read. Relationship is the key. Relationship is the key. So, your relationship with God would cause you to respond to Him. Amen ba? Ang ato ang relasyon sa Ginoo would cause us to respond to Him. Kaya na naman tayo relasyon. And then, it will cause you to respond properly. Katong sa una, nakadumdum ko katong nag-eskwela pa si Sean diri sa BLC bitaw. Namabin ay kanang playroom, di ba nanay playroom? Si Sean, butagon man na siya. After ginan sa iyang klase, budagan ginan sa playroom. Tapos, dugay na siya mong gawas. Hangtod nga, naapay bata na bilin, di po na siya mong gawas. Ang ubang ginasundo na. One time, kanang hapit nating paniyod to, ako na siya gitawag sa playroom kay mamuli namin, lagay pa man ang mga usually. Tapos, iyon siya. Ako siya gisitsitan. Gisitsitan na ako siya. Siguro na ay mga 6 or 7 ka mga bata dito, including Sean. Out of 7 of them, only Sean responded sa akong tawag. Basta may nakalayaan ni Sean sa ilaha. Sa connection. Tungkol sa ako ang connection. Silang tanan, nakadungog sa ako ang pagtawag, pero only Sean responded sa ako. Tungkol sa among relationship. O sa connection ng mga duha. So, pare sa Samaritan leper, siya nakadawat sa healing from God. And siya lang ang naka-respond ba? Wata ka ba pilan kung saan sila kalayo kang Jesus Christ? Wala man detail po. Pero ang pinaka-importante na nibalik din siya ng Jesus. And then sa tanaw ninyo, malipay din si God ba nga sa iya nakita. But at the same time, na siya nakapakutan na siya ba? Asa madayang 9. No, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. So only the Samaritan, para sa iya siya lang ang kanang nakadawat o kanang relationship from God. All of them saw the miraculous healing. Silang tanan. Kita, siguro pagpadulong nila na nakagets na sila ba nga, si Jesus Christ pinag-heal ani sa mga. Silang kay ganing nga time, known na si Jesus Christ nga kanang muayo og mga sakit, known na siya. Sikat na siya. Kung bitaw nang nailhan siya sa mga leper. Nailhan siya kay sikat naman siya. Kabalo sila na
ang katong healing nga ilang naangkon gikan to ka Jesus Christ. Pero isa lang ang nag-respond. Only one connected back to the source, which is si Jesus Christ. Kitang tanan po nakadawat man tag panalangin no for the whole year 2023. Ang tanan nakadawat tag mga healing ato ang mga relatives nakadawat og healing ato ginaprehan every midweek prayer meeting. Kitang tanan nakadawat og kanang kadaugan na ating mga kauban sa church nakapasa og mga exams, no, mga licensure, civil service exams. Daghan kaayo ang ato ang naangkon nga healing and kanang panalangin from God. So it is just right nga kita po like the leper buhay ka sa Ginoo magpasalamat. No, mahimo atong pare sa leper ba? Muyakap ta diha sa Ginoo. So I hope and pray nga kitang tanan diri after ani nga simba makagain ta og connection kang Jesus Christ sa atong source. Kaya siya man ang, di ba, siya ang reason for this season. I pray nga masabtan nato ang true meaning sa Christmas nga nung gina-celebrate man nato ni. So I pray that it would cause us to respond sa iyaha. And it will result sa ato ang proper na pag-respond. Second point, palihog ko basa, ready, read. Nawala. Nawala. Advance. Relationship is the key to hearing God's voice. Okay, thank you. Relationship is the key to hearing God's voice. So, ang ato ang relationship, it would cause us nga makadungog sa tingog sa Ginoo, even the faintest voice from God, atong madunggan. Meaning to say, nga ang ato ang relationship sa Ginoo is the barometer for you to hear the voice of God. Mo bitaw na ang kalahingan sa kanang tao nga naay Ginoo ug tao nga walay Ginoo. Naay conviction ba? No, naay conviction. Sa una, kanang magbuhat ka og mga sala, mamaligas ka, maghimo kang dautan, wala ray conviction, okay lang sa normal lang yun. Pero sa diha nga naka-gain kag relationship kag Jesus Christ, murag maulaw na ka ba? No, nanay kaulaw, nana ang kanang kahadlong, dili na ka mahimutan pag makabuhat kag sala kay na may conviction na ang pagsulti sa Ginoo sa imong mga bahoy, mali na siya. Ang Ginoo makikistorya sa lahi-lahi nga pamaagi through Bible, through our Christian brothers and sisters. Bisan pa sa kanang sermon every Sunday. Dagan pamaagi. So, ang pangutana karon, are you still hearing the voice of God? Kusog pa ba ang tingog sa Ginoo? So siguro sa layo no, murag ma-example na ako ba? Kung wala kay relationship or layo ang imong relationship sa Ginoo, mas hinay ang imong pagdungog no. Siguro sa likod murag hinay nila pag dungog ito kay layo sila. Pero ang pag the closer they are, the louder ang voice. Ilang manunggan no, murag kaya na lagi hapon. Posible ba na siya nga mahitabo? Posible kay nahitabo mo po sa mga Israelites. Di ba? In Isaiah, wala na rin sa akong PowerPoint. Isaiah 59 verses 1 and 2. Gingon diri, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities, your sins, have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Nahitabo, bisan galing sa mga Israelites, mga chosen people. Niabot ang time nga, or many times nahitabo nga, nagasimba sila mga Diyos from the other nations. Magminyog sila og mga foreigners from other nations. Dili magganahan ang Ginoo na. So, ipasagdanan sila sa Ginoo bisan kung sa ilang pagampo. Wala nila na-feel ang pagtabang sa Ginoo sa ilaha. Ipasagdahan sila sa Ginoo. Tungod kay nalayo ilang relationship kag God when they sin. Pero kung atong tanawon, ang tinuod wala man gyud nalayo si God, di ba?
ang tao lay nalayo sa iya ha. So atong i-check lang murag ma-feel pa ba nako ang pagtawag sa Ginoo, ang tingog sa Ginoo. Every time magbasa kong Bible, ako pa ang masabtan kay the way mangod ang tao makasabot is through the Holy Spirit yang gina-reveal ang meaning sa scripture. So it is time to evaluate ourselves. Sa karon last month and in 2023, let us evaluate ourselves. Am I still hearing the voice of God? Is my relationship close enough to hear His voice? So kung dili na ta makadungog sa tingog sa Ginoo, kasagaran kaning mga prosperity gospel preachers bitaw. Kanang pagpataka na lang og sulti ba? No, usahay abusuhon ang tithes. Empty your pocket. Ang mahitabo pag wala na sila sa kanang wala na nila nadungog ang pulong sa Ginoo, ang tingog sa Ginoo, magbuot-buot na lang sila og sulti kung sila gusto isulti. No, mga kani sila mga kasagaran mga scammer ba? Magamiton ng church para makapangwarta. Gamiton ang word ni God para kanang kuhaon ng kwarta sa mga tao. So, magbuot-buot na lang silang sulti. Mo ning giingon sa Ginoo. So, you are missing the voice of God. What was about? You are missing the point of God on what He wants you to do. But when you are close with your relationship with God, kung close yung relationship with God, you would clearly hear the voice of God. And then, it would cause you to respond properly to Him. Muna ang atong makita. Makita ang kanang ato ang proper response sa iya. So what do you call that response? That is worship. No, ang gibuhat sa katong leper, that is worship in a form of thanksgiving. He was praising God, but the other 9 did not, because they do not have a connection with God. Wala sila connection, wala nila na dunggan o maayo ang tingog sa Ginoo ba. Only the Samaritan leper. Then for our third point, paliw ko basa, hearing the voice of God will cause you to reconnect with God. Hearing the voice of God would cause you to reconnect with God. Remember, sa Genesis na time, naputol atong connection sa Ginoo. Tama ba? When Adam and Eve nakahisimot na maguglitsyon. When Adam and Eve, ikaw nila ang apple, prutas, ang bunga sa kahoy nga dili nagibawal sa Ginoo. Dili na apple ha. Naghangyan mo kay bulungan nga apple ba? Sa kam, naging maging sulti ka apple. Kung dili na siya apple ha. Sa mga wala pa kabalo. Okay. So naputol ang relasyon sa tao sa Ginoo, naputol sa diyang nakasala si Adam ug si Eve. Tungod sa ilang pag-disobey. Ang purpose dahil sa tao untana nga makaangkon sila kinabuhi nga abundansya. No, sa Eden, gi-create ang Eden para sa tao nga ma-enjoy niya ang creation ni God. And ang tao, iyang buhaton is to worship God. Ang tao dili mamatay, dili matigulang, dili pod masakit. Ingan ang design sa tao unta. Pero kuya, anong matigulang man lagi ko, mamunot man lagi akong lawas akong panit. Anong mamatay man lagi ang tao tungod sa sala. Tungod sa sala sa tao. Kay sa diha nga mukhaon sila, mamatay gyud kamo ingon ang Ginoo. Mamatay sila spiritually and physically. Karon ang Ginoo dili siya gusto nga kana ang tao malaglag kay bayad sa sala kung sa kamatayon, may imperno ang tao. Dili siya gusto nga malaglag ang tao. Karon gusto niya na mabalik ang relasyon nato sa iya. Munang gihatag niya si Jesus Christ na tao siya dahil sa kalibutan para muluwas sa sala sa mga tao. O ang ato ang pag-reconnect sa iya, mabalik ang ato ang kung say real purpose nato diri sa kalibutan. Ngano kung say real purpose kanang gihimo ta sa Ginoo.
in Matthew 15, verses 14 and 16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. So ang lamp, gisindihan siya, dili para tabunan lang, kundi para makahatag og kahayag, makahatag og light. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good works or your good deeds and glorify your Father in heaven. So, what is the key for you to let your light shine? Ang imuhang connection sa Ginoo. Kung makarekonekta ang atong relasyon, ang atong naputol nga relasyon, ma-reconnect kang Jesus Christ. Pinaagi sa pagtuo sa iyaha. No, dali lang kayo. Pinaagi sa pagtuo tungkol sa grasya sa Dios, ma-reconnect atong kinabuhi. Kung maka-reconnect atong kinabuhi, ma-reconnect po ato ang purpose nga nganong gi-create ni God. Karon, ang imong bulb atong gamiton ng bulb as light. Kung dili ka mo connect sa source, syempre dili siya mo musiga. Kung dili musiga ang light, unsa imong makita? Ang kangit-ngit. No, kung gabi karon, palungon ang suga. Ngit-ngit jud. Kung palungon sa Ginoo ang sun, pertingit-ngita gyud. Murag pitch black. Nakita na mo pitch black. Nakatry na mo pitch black. Grabe gyud kangit-ngit, murag mabungol ba. Pag ngit-ngit kaayo, mo nang makita sa mga tao ang darkness. What they will experience unsa? The dark side in you.